Naisip ng isang batang lalaki kung gaano ka-boring ang kanyang buhay, laging sinusundan ang parehong gawain ng pagsakay sa siksik ang tren papunta sa trabaho araw-araw, pagkatapos ay uuwi lang para matulog at uulitin ang lahat mula sa simula. Walang bagong nangyari sa kanyang buhay hanggang sa araw na muling isinilang siya sa ibang mundo at naging Panginoon ng isang nayon. Ngayon, ang kanyang layunin ay paunlarin ang nayong iyon hanggat makakaya niya. Susunod, tulad ng sinabi niya mismo, nagising ang batang lalaki sa isang kakaibang katawan at sumilip sa bintana upang maunawaan kung nasaan siya, hanggang sa dumating ang isa sa kanyang mga katulong na tumatakbo upang pigilan si Van na masaktan. Humihingi ng paumanhin si Van sa abala, sinasabing namangha siya sa tanawin at nawala sa pokus. At hindi maintindihan ng katulong kung paano natutunan ng batang ito ang napakaraming mahihirap na salita gayong 2 taong gulang pa lang siya. Tulad ni Van na naguguluhan, lumingon siya sa paligid at hindi nakilala ang silid na kinaroroonan niya ngayon, at dahil sa sitwasyon, naghinala siya na baka ito ang tinutukoy ng mga tao na reinkarnasyon. Tinanong niya kung ang babaeng nakatayo sa harap niya ay nagngangalang hanggang sa personal niyang katulong, at kinumpirma ito ng babae. Pagkatapos ay nalaala niya na ang pangalan niya ay Vanne Ferdia, ang kanyang ama ay Marky Halpa Ferdia, at ang kanyang mga kapatid ay Merdia, Yard, at Sesto. Kahit na naaalala niya ang lahat ng iyon, wala siyang ideya kung nasaan siya. Mamaya, nagtipon ang pamilya sa malaking mesa ng kainan para magbahagi ng pagkain. Ang pinuno ng pamilya ay si Halpa Polati Ferdia, ang panganay na anak na lalaki ni Ferdia ay si Merdia Elego, ang pangalawang anak ay si Yard Guy, at ang pangatlo ay si Sesto Alep. Si Van ang malamang na pinakamaraming nakakuha ng atensyon mula sa mga katulong dahil siya ang pinakabata, kaya siya ang pinaka-spoiled sa grupo. Pagkatapos pag-usapan ang lahat ng kanyang alaala sa buhay niya sa Japan, nagsimulang mag-isip ang batang lalaki na baka nasa isang pribadong bahay aliwan siya, dahil sa dami ng mga babaeng ginagawa ang lahat para sa kanya. Sa napakaseryosong ekspresyon, tinanong ng Marky si Yard kung ano ang kanyang matututunan ngayon. Mabilis na sumagot ang batang lalaki na mag-aaral siya ng mahika ng apoy at pagbuo ng labanan. Natanggap ni Van Sesto ang parehong tanong at sinabing mag-aaral siya ng mahika, hanggang sa tanungin din si Van. Dahil napakaraming bagay ang hindi niya alam, sinabi ng batang lalaki na gusto muna niyang matutunan ang tungkol sa kultura at kasaysayan ng bansang ito. Nang marinig iyon, napatawa ng malakas ang Marx, sa paniniwalang ang sagot na iyon ay bunga ng labis na pagpapamihasa sa kanya ng mga tao. Dahil siya ang huling anak na iniwan ng kanyang asawang si Mila. Bagaman kinikilala niya kung gaano kahanga-hanga para sa isang 2 taong gulang na mag-isip ng ganoon, naniniwalang magiging katulad ni Van siya at si Mila, sinabi ng ama na magkakaroon ng batang lalaki ng napakalakas na mahikang apoy at mapoprotektahan niya ang pamilya, hanggang sa punto na halos hindi na makapaghintay ang Marky para sa seremonya ng kakayahang mahika para sa 8 taong gulang na mga bata, dahil mataas ang kanyang inaasahan kay Van. Nang marinig ang mga salitang iyon, naunawaan ni Van kung gaano kahalaga ang kakayahan sa mahika sa mundong ito, at na isa sa mga kinakailangan sa isang maharlika ay ang magpakadalubhasa sa opens ibong mahika upang protektahan ang mga tao sa kanyang teritoryo. Ang 4 na elemento, apoy, tubig, hangin, at lupa, ang itinuturing na pangunahin sa mundong ito, at ang mga taong may anumang ibang kakayahan ay itinuturing na kahihiyan. Ang ama at mga kapatid ni Van ay pare-parehong may kakayahan sa 4 na uri ng mahikang elemental. Mamaya, habang pinag-aaralan ang kanyang bagong bansa, natuklasan ni Van na may iba pang lahi na umiiral sa mundong ito, tulad ng mga elf at dwarf, halimbawa. Nag-aalala ang mga katulong na baka masyadong mabilis ang pag-aaral niya dahil sa kanyang kabataan, pero si Van ay nagpapakita ng malaking interes sa pag-aaral ng lalo't lalo patungkol sa mga paksa na mas komplikado kaysa sa inaasahan ng sinuman, tulad ng mga mahiwagang kagamitan. Ipinaliwanag ni Till na ang mga mahiwagang kristal at ilang hiyas, bato, at mineral ay may kapangyarihang mag-imbak ng mahiwagang enerhiya, at mula doon, maaari kang lumikha ng mga mahiwagang kasangkapan na naaayon sa iyong kakayahan sa mahika. Biglang lumitaw ang punong tagahain ng pamilyang Ferdia na may dalang isang buong kamay ng libro, isang lalaking may matigas at seryosong mukha na nagngangalang Espada. Gusto ni Espada malaman kung gaano nakarami ang natutunan ni Van para mas malalim na mapag-aralan ang mas mahihirap na paksa.
Sa totoo lang, takot si Van sa lalaking ito at sinusubukang iwasan ang pagtingin sa kanyang mga mata. Kaya ipinaliwanag niya na pagdating sa matematika, halimbawa, natututo siyang magdagdag at magbawas. Nang marinig iyon, itinaas ng katulong ang tatlong daliri sa isang kamay at dalawa sa kabilang kamay at hiniling sa batang pagsamahin ang mga ito. Tamang sagot ni Van, at isang kakaibang tensyon ang bumalot sa silid hanggang sa magpasya si Espada na siya ang magiging instructor ni Van Ferdia, na siyang pinakamasamang balitang maaaring narinig ng batang iyon sa sandaling iyon. Wala siyang pagpipilian sa pagpili ng kanyang guro, at kahit impyerno ang klase kay Espada, totoo namang natutong magbasa at magsulat si Van sa loob lang ng ilang linggo, gayon din ang marami pang bagay. Lumipas ang 2 taon, at ang mahirap na bata ay nag-aaral araw at gabi nang walang pahinga, hanggang sa siya ay 4 na taong gulang. Sa panahong ito nagsimulang magsanay si Van gamit ang kahoy na espada, at si Till ang kanyang kalaban, hindi man lang siya makalapit sa pagpapatama ng kahit isang suntok. Sumayaw siya sa paligid ng larangan ng digmaan at bahagyang hinamak ang bata. Sa kabilang banda, hindi nagustuhan ng iba pang katulong ang kanyang mapanuyang pag-uugali at sa tingin nila ay dapat siyang parusahan ni Van. Hindi naman akala ni Van na kailangan pa iyon, pero dahil iginigiit ng mga tauhan na malaking krimen ang pagpapakita ng kawalang galang sa isang marangal, dahan-dahan siyang lumapit sa babae at kinurot sa noo, na nagtapos sa isyu sa mismong sandaling iyon, na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Till, na mas matinding parusa ang inaasahan. Nang taong iyon, araw-araw nag-ensayo si Van, at pagsapit niya ng 5 taong gulang, nakikipaglaban na siya ng patas sa mas matatandang bata sa isang laban ng isa-isa, pangunahin dahil may bentahe siya ng isip ng nasa hustong gulang laban sa kawalan ng pagkamay-gulang ng ibang mga bata. Ang mga tagumpay na kanyang nakamit ay nagbigay sa kanya ng malaking katanyagan, ngunit hindi lang iyon, hindi tulad ni Nayard at Sesto, nagpakita si Van ng malaking pagpapakumbaba at nakipag-ugnayan sa mga karaniwang tao na parang isa siya sa kanila, na lalo pang nagpaganda sa kanyang katanyagan. Isang araw, habang umiinom ng tubig sa lilam ng bakuran, nilapitan si Van ng pangalawang commander ng Order of Knights, na gustong tingnan ang mga kamay ng bata. Nang gawin niya iyon, namangha siya kung paanong walang kalyo si Van at kung paanong makinis pa rin ang balat nito. Akala ng opisyal, nag-e-ensayo pa rin ang bata kahit gabi, pero paliwanag ni Van na mas nakatuon siya sa pag-aaral. Ayon kay Dee, tila inutusan ni Espada si Van na mag-aral ng 3 beses kaysa karaniwan, at ang balitang iyon ay nag-iwan sa bata na wasak ang puso. Doon niya sa wakas natuklasan kung bakit siya lang ang nag-aaral mula sa paggising hanggang sa pagtulog, sinasamantala ang pagkabigo ng bata. Malinaw na sinabi ni Dee na personal niyang maituturo sa kanya ang paggamit ng espada, kung gusto ni Van na mag-aral ng mas kaunti kaysa sa kasalukuyan niyang ginagawa. Sa huli, naniniwala siyang dapat sundin ni Van ang landas ng espada at maging pinakamahusay na mandirigma sa kaharian sa ilalim ng pagsasanay ng pangalawang commander. Sumagot si Van na gusto niya ang parehong bagay at gusto niyang hatiin ang kanyang oras sa paggamit ng espada at sa kanyang pag-aaral, kaya't kahit papaano, inihayag ni Dee na siya ang susubaybay sa Maharlika habang nagsasanay ito sa espada. Nangako siya na magiging maluwag siya sa bata dahil sa edad nito, pero hayagang nagsisinungaling ang psycho na iyon, dahil sa panahon ng pagsasanay ay humiling siya ng supernatural na pagganap mula sa kawawang si Van. Kahit sa mga pahinga, gusto ni Dee na magkunwari lang si Van na nakaupo imbes na talagang nakaupo, para patuloy niyang sanayin ang kanyang mga binti sa sinasabing pahinga, malinaw na hindi sinusunod ang utos na iyon. Sobrang pagod si Van sa maliit niyang bangko, hanggang sa dumating si Till na may dalang tuwalya para panasan ng bata ang kanyang sarili, kahit na pagod siya at maraming responsibilidad. Inamin niya na bawat araw mula nang muling isilang siya sa mundong ito ay talagang masaya, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagkakumpleto na hindi niya naranasan sa kanyang nakaraang buhay. 1 taon kalaunan, nang mag-anim siya, sinimulang ituring ng lipunan si Van Neferjos bilang isang batang henyo, bagaman patuloy siyang gumugugol ng mga araw sa mahigpit na pagsasanay at klase upang mapanatiling malakas ang kanyang katawan at isipan, kahit na iyon ang intensyon, dahil sa labis na pagbabasa, naging malinaw na pagod si Van nang ibagsak niya ang kanyang noo sa mesa sa isa sa kanyang walang katapusang mga aralin. Sa paglipas ng mga araw, patuloy na lumalaki ang pagod na ito,
at hindi na maibalik ng bata ang kanyang lakas dahil sa kanyang schedule na puno ng mga aktibidad na nangangailangan ng malaking pisikal at mental na pagsisikap. Dahil dito, habang nararamdaman niyang nawawala ang kanyang kaligayahan, nagtapat si Van kay Till na gusto niyang lumabas at maglakad-lakad, halimbawa, papunta sa palengke. Kaya naman, upang maging normal na bata at hindi na makita bilang isang henyo, nagpasya si Van na gagawa siya ng mga normal na bagay, tulad ng paglilibang, na nabighani sa paggalaw sa palengke. Ang batang Maharlika ay buong buhay na nakakulong sa loob, tanging pagsasanay at pag-aaral lamang ang ginagawa, at sapat na ang gayong simpleng tanawin upang maantig ang kanyang puso. Nagtataka sa malaking istrukturang nasa likod niya, nalaman ni Van na nakatayo siya sa harap ng Merry Trading Company, isang malaking negosyong pangkomersyo na may mga sangay sa buong kaharian. Gayunpaman, ang paglabas ng bahay ay hindi lang masaya, ito rin ay isang katotohanang nagmulat sa akin. Sa kalye, hinahatak ng isang lalaki ang isang mahirap na bata gamit ang lubod. Nakagapos at marumi ang bata. Naghanda ang mga gwardya ni Van na bunutin ang kanilang mga espada, ngunit pinutol sila ng Maharlika at tinanong ang lalaki kung bakit nakatali ang bata. Sinagot niya na pumunta siya sa lungsod para ibenta ang kanyang anak bilang alipin. Hindi maintindihan ni Van kung bakit gagawin ng isang tao iyon. Kaya ipinaliwanag ni Till na mula pa noong sinaunang panahon, kapag hindi kayang pakainin ng mahihirap na pamilya ang lahat ng bibig sa bahay, normal lang para sa kanila na ibenta ang ilan sa kanilang mga anak upang masuportahan ang iba. Sa gitna ng lahat ng iyon, isang kakaiba at masiglang babae ang lumapit sa marangal, at naging masaya nang makilala niya na nakatayo siya sa harap ng isa sa mga anak ni Marky Fershaw, ang pinag-uusap ang si Van Ney, at nagpakilala bilang si Rosalie. Malugod niyang tinatanggap ang batang lalaki sa Merry Trading Company at nangangakong aayusin ang anumang gusto niya. Habang nagulat ang ama nang malaman niyang nakatayo siya sa harap ng anak ng isang marangal, tinanong ni Van kung magkano ang gusto ng lalaki para sa batang sinusubukan niyang ibenta. Tinanong niya ang ama kung may kakayahan ba ang bata, at sumagot ito ng oo, may kakayahang mahika para sa pagnanakaw. Sa kasong iyon, sinabi ng babae na ang bata ay hindi nagkakahalaga ng higit sa 3 malalaking barya ng pilak, galit dahil hindi magdadala ang batang lalaki ng kita na inaasahan niya. Binagsak siya ng lalaki sa lupa at sinimulang tapakan ng marahas. Pagkatapos ilabas ang galit sa bata, malapit ng tuluyang mapupuksa ng lalaki ang bata nang mag-alok si Van ng 5 malalaking barya ng pilak para sa bilanggo. Pagkatapos ibenta ang kanyang anak, hindi man lang siya tumingin dito at tumakas na parang hindi niya kayang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Pinalaya ni Van ang batang lalaki at tinanong ang pangalan nito, at sinabi nitong Komzon ang pangalan niya. Akala ng lahat binili siya ni Van para gawing alipin, pero ang totoo lang gusto lang niya siyang palayain ng walang inaasahang kapalit. Sa katunayan, dahil walang mapupuntahan si Komzon, inalok ni Van ang sarili niyang bahay para doon manatili si Komzon. Naniniwala ang mga gwardya na hindi papayagan ng Marquis yun maliban kung gagawing alipin si Komzon. Kaya, dahil walang pagpipilian, malugod na tinanggap ni Komzon ang imbitasyon. Pagkatapos ay inanyayahan siya ni Van na bumili ng bagong damit, ngunit bago iyon, sinabi ni Rosalie na magandang gawin ang kasunduan sa pagkaalipin. Hinawakan niya ang kamay ng 2 bata at nagbigkas ng isang orasayon na bumuo ng isang simbolo sa kanila, isang marka na mananatili hanggang sa mapawalang bisa ang kasunduan sa pagitan nila. Ilang sandali pa, parang ibang tao na, pumasok si Komzon sa silid kung saan kumakain ang kanyang amo at inihayag na hinahanap siya ni Dee. Inaalok ni Van ng biskwit ang alipin para sabihin niyang wala siya sa bahay, pero natatakot si Komzon na alam na ng vice-commander na naroon ang Maharlika. Nang makita ang simbolo na nakalantad sa kanyang kamay, tinanong ni Van kung bakit hindi suot ni Komzon ang kanyang guwantes, ngunit ang totoo ay hindi siya nahihiyang ipakita ang marka ng ugnayan niya sa kanyang amo. Dahil ganoon ang sitwasyon, sumagot si Van na binili niya ang mga guwantes ng walang kabuluhan, kaya agad itong isinuot ng katulong. Pagkatapos mismo ng pagdurog sa cookie, nagsinungaling si Komzon kay Dee, sinasabing wala si Van sa bahay. Sinabi ng opisyal na nakita niya ang batang iyon ilang sandali lang ang nakalipas, ngunit iginigiit ng alipin na panaginip lamang iyon na dulot ng matinding damdamin ng sundalo para sa Maharlika. Gayunpaman, nang makita ang mga mumo ng pagkain sa bibig ng bata,
nalaman ng matatanda kung ano ang nangyari at sinisi siya sa pagbibenta sa sarili, at dahil napakatigas ng ulo niya sa pagsasabi ng totoo, hinawakan ni Dee sa braso si Kongzon at nagpasya na sanayin siya kapalit ni Van. Samantala, sinilip ng marangal ang kanyang ulo sa pinto at tahimik na bumulong ng paghingi ng paumanhin sa kanyang kaibigang mahirap. Samantala, sa buong mga lansangan ng kaharian, madalas pinag-uusapan ng mga tao ang katotohanang 8 taong gulang na sa wakas si Batang Van, dahil lahat ay nagtataka kung ano ang magiging resulta ng pagsusuri sa kanyang kakayahan sa mahika. Bukod pa rito, dahil sa malaking reputasyon na kanyang natamo sa kabila ng kanyang kabataan, ilan sa mga mamamayan ay nais na ang batang lalaki ang maging Panginoon ng mga lupain na iyon. Gayunpaman, nang dumating na ang araw ng pagsusulit, ikinagulat ni Van ang lahat sa negatibong paraan nang matuklasan nilang wala siyang kakayahan sa alinman sa 4 na uri ng mahikang elemental ngunit sa halip ay sa mahikang produksyon. Ayon sa karatula, ang ama ni Van, ang mahikang pangproduksyon ang itinuturing na pinakamalas sa lahat dahil, hanggat may materyales, ginagamit lamang ng gumagamit ang kanilang imahinasyon upang lumikha ng mga espada at aksesorya, mga bagay na tiyak na hindi nangangailangan ng mahika upang gawin, at mas lalong hindi kapaki-pakinabang para protektahan ang mga tao. Si Halpa at si Mila ay makapangyarihang mga salamangkero ng apoy, at dahil doon ay hindi maintindihan ng lalaki kung bakit sa mundo ay ipinanganak ang kanyang anak na may produksyon na salamangka, habang inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang espada. Sabi ni Halpa, nagpakatanga siya sa pag-asang may makukuha siya sa batang iyon, kahit na nagpakita ito ng malaking talento noong mas bata pa, at siya, bilang isang kilalang tao, ay hindi kailanman papayag na madungisan ng ganitong kahihiyan ang pangalan ng pamilya. Kaya't hinugot ng ama ang kanyang espada upang wakasan ang buhay ng kanyang anak, subalit, hamarang si Merdia sa kanyang harapan at nagmungkahi ng alternatibo upang iligtas ang kanyang kapatid. Sa halip na mapatay si Van, maaari siyang ilagay sa pamamahala ng isang liblib na nayo na walang nakatira at hindi pa kailanman umunlad, isang lugar na may mas mababa sa 100 katao at wala pang pangalan. Sa teritoryong iyon sa Hilaga, walang masyadong kapaki-pakinabang na nagagawa ang mga bundok, at may malakas na hayop na nakatira malapit. Gayun din, katabi ng nayong iyon ang teritoryo ni Conde Ferdinand, at sa kabilang panig naman, ang karibal na kaharian ng Yereneta. Sa huli, ang nayon ay nagiging kampo para sa mga ekspedisyon sa pagsasanay, kaya wala itong halaga. Sa kanyang panig, alam ng Marquis na hindi masyadong tapat sa kanya ang mga tao doon, kaya pumayag siya na ang paglalagay sa isa sa kanyang mga anak sa pamamahala ay maaaring magpabago niyan. Sa ganitong paraan, pinapayagan niya si Van na ipadala doon. Pagkaalis ni Halpa, humihingi ng paumanhin si Merdia dahil sa paghahanap ng napakababang solusyon sa huling minuto, at sinasabing naiintindihan niya kung galit sa kanya ang kanyang kapatid dahil dito. Pero hindi niya kayang makita ang pagpatay sa bata sa harap niya. Sa kabaligtaran, alam ni Van na namatay na siya kung hindi nakialam ang kanyang kapatid. Kaya naman, lalong tumibay ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng kaganiitang ito. Sa bukang liwayway, kapag nagsisimula ang paghahanda para sa paglalakbay, hindi mapigilan ni Till ang kanyang galit tungkol sa Vance ngunit ang totoo, sabik na sabik ang batang makarating doon ng mabilis, iniisip na ang buhay ng isang may-ari ng lupa ay hindi nangangailangan ng malaking pagsisikap, kaya naman mabubuhay siya ng komportable at masaya. Dahil ayaw ni Van humingi ng gabi sa kanyang ama para protektahan ang kanyang convoy, kumuha si Merdia ng humigit kumulang 10 adventurer para sa trabaho, at pinayagan din si Kongzon na sumama sa kanyang amo, bukod sa kanya. Siyempre, dahil personal na katulong niya si Till, hindi ito gustong maiwan at nagpasya ring sumama. Ngayon, ikinagulat ng marangal, gusto rin ni Dee na sumama sa kanya, dahil marami pa ring dapat matutunan ng bata tungkol sa paghawak ng espada. Hindi man lang, kasama ang vice-commander sa convoy, tinawag niya ang mga sundalong sina Arb at Ro upang sumali sa pagprotekta sa mga karwahe. Sa huli, kahit si Espada ay nagdesisyong magretiro ng maaga para lang patuloy na makatulong kay Van sa pag-aaral nito, at ang kawawang bata ay nagsimulang magtanong kung magiging kaaya-aya nga ba talaga ang pananatili niya sa liblib na lugar na iyon. Sa lahat ng handa, umalis ang convoy ng walang sagisag ng Marquis, dahil ang plano ng ama ay ilayo ang kanyang anak mula sa lungsod ng walang sinumang nakakaalam. Hindi bababasa, iyon ang ideya ngunit sa katotohanan,
Si Dee mismo ang nag-ayos ng pagdiriwang ng pamamaalam para sa ika-4 na anak ng mga Marquez, at si Van ay sinalubong ng mga tao ng may pinanibik habang papalapit siya sa labasan ng lungsod, ganap na sumasalungat sa plano ni Halpa.